is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Digitalization. Dahil ang taong bayan, wala pang credit card, wala pang bank account. Aside from other things, puro tulong sa taong bayan ang aming gagawin. At ako lang hindi nangangako, ginagawa ko na. Alam niyo mga kababayan, pagka sinabi ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan niyang si Chavit, susuportahan ho natin yung si Chavit. Wala na hong maraming cheche-bureche, wala na hong maraming tanong-tanong pa. Okay? Wala na yung kesyo, tinulungan niya itong si Marcos Jr. nung panahon ng kampanya, kesyo Ilocano yan. Wala na hong ganun. Tandaan ho natin, Tatay's knows best. Napahamak na ho tayo sa pagsuway diyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa eleksyon na to, tandaan nyo mga kababayan, kung sino lang ang sasabihin nitong si Tatay Digong, sila lang ho ang ating susuportahan. Pinito la musika. Wala na ho tayong ibang pag-uusapan pa. Ayun na nga mga kababayan, at sa ating pag-uusapan, ang planong pagpa-file ng kandidatura para senador nitong si Chavit Singson para sa 2025 midterm election. So, yan sa pag-uusapan natin. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Click nyo lang yung join button sa baba para kayo ho ang pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. At magpapakinggan ho natin ang napakagaling na pag-aanalisa nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles dyan sa pagsasalita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ayun na nga mga kababayan, pasdaan muna natin na mabilisan itong itong nakita natin, ito si Manong Chavit, no? Kasi naintriga ho talaga tayo. Nauna na ho dyan, nagsalita na ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na susuportahan niya itong si Chavit Singson kung sakaling tumakbo siya ng pagkasenador. At at ngayon ho, nakikita natin, dito masasabi ho natin na walang utang na loob talaga itong si Bangag. Siguro itong si Chavit, hindi niya gusto yung ginagawa ng nasa administrasyon ngayong mga panahon na to. Kasi kung gusto niya magpakaaso, di ba, ang dali lang pumasok sa senatorial slate kasi Ilocano, ma-impluensya dyan sa Ilocos, kilala siya dyan, may makinarya, may pera, di ba? Magiging asset siya ng partido o nung koalisyon o yung alyansang binuo nitong si Marcos Jr. Yung iba ho kasi dyan, mga pabigat lang, bandwagon lang sila para libre kampanya, ika nga. Pero itong si Chavit ho, mga kababayan, kung sakaling siya ang napunta dyan sa alyansa na yan, magiging asset siya sa alyansa. Ang tanong, bakit hindi siya nasali sa alyansa? At ang tanong, bakit hindi na ho natin siya nakikita sa likod nitong administrasyon ni Marcos Jr.? Ayaw din ho ba nitong si Manong Chavit ang mga nangyayari ngayon sa national government? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, di ho tumakbo ng ano yan. Diyan lang isa sa Ilocos na nanahimik. Pero dito sa administrasyon na to, ano ho ba napakalalim yung dahilan kung bakit naisipan niyang tumakbo ng pagkasenador o nagpaplano siyang tumakbo ng pagkasenador para sa 2025. Ito mga kababayan, ito ang sinabi ni Tatay Digong. Ito muna yung itong si Manong Chavit. Ito ang kanyang statement kaninang umaga. Digitalization. Dahil ang taong bayan, wala pang credit card, wala pang bank account. Aside from other things, puro tulong sa taong bayan ang aming gagawin. At ako lang hindi nangangako, ginagawa ko na. Ano ang masasabi nyo dyan mga kababayan? Ano ang masasabi nyo dyan sa ano na yan? Yung sinasabi niya na siya hindi nangangako, ginagawa na niya. Nakikita naman ho natin kasi sobrang yaman ho niyan eh. No, sobrang yaman ho niyan. Nagpunta na ho tayo doon sa lugar niyan, sa may Baluarte. Napakaganda ho. Parang zoo. Kung ang daming mga hayop, dapat doon dalhin yung mga mga crocodile diyan sa House of Representative eh. Doon sa farm nitong si Chavit, doon sa Baluarte. Napakaganda ho. No? Isa ho sa pinuntahan natin yan, nagpunta tayong Ilocos. Anong masasabi niyo mga kababayan dito sa plano na to ni Manong Chavit? Pabor ho ba kayo nung tumakbo siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election? At kung susuportahan ho ba siya ni Tatay Digong? Kasi yung para sa akin ho yun. No? Para kay PH yun. Yung para sa mga viewers, kung sakali ho bang tumakbo itong si Manong Chavit sa 2025, susuportahan niyo ho ba siya? Tayo susuportahan niyang mama na yan dahil sabi ni Tatay Digong. Yun lang ho yun. Pero itong si Atty. Vic, ito yung pagkakaiba-iba ha. Ito yung pagkakaiba-iba. Atty. Vic,
Congressman Marcoleta, Senator Bato, at Jimmy Bondoc. Susuportahan ho natin yan dahil naniniwala tayo sa prinsipyo at pinaglalaban nila. Okay? Pero itong si Chavit, susuportahan ho natin dahil yun ho ang sabi ni Tatay Digong. Kasi kung talagang naniniwala tayo kay Tatay Diggs, kung sino man ang kamay na itaas niya, yun ang ating susuportahan dito sa PH Update. Si Tatay Diggs lang ho, hinihintay natin. Tayo, hindi na ho tayo magdudunong-dunungan, mag-analisa pa dito, magpapaka-nerd sa politika, no? Yung tipong, yan, ganitong natapos yan, ganyan yan, magaling yan, mahusay yan, abogado yan, ekonomista yan, dating chief PNP yan, vanguard yan, di ba? Wala na akong ganun. Kung sino na lang ang isusuportahan ni Tatay Digong, yun ho yung kakampanya natin dito sa PH Update. Ito pa mga kababayan ang sabi ni Tatay Digong kaugnay dito kay Chavit. Ito, pakinggan nyo ho itong mga kababayan. Is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya sa katagal niya sa politik. Alam niya ang problema ng Pilipino. Yun lang ang pagka-sambit ni Tatay Digong na yun, na susuportahan niya si Chavit. Wala na ho tayong maraming tanong. Ganon ho tayo ngayon dito sa PH Update, mga kababayan. Kung sino ang susuportahan ni Tatay Digong, yun ang susuportahan natin all the way. Wala na hong cheche bureche yung vanguard yan, kesyo ganito yan, abogado yun, wala ho. Kahit sinong kamay na itaas ni Tatay Digong, yun ang susuportahan natin. Wag nyo, kung pwede naman ho kayo kayo ho, kung ayaw nyo suportahan yung iba, nasa sa inyo yun. Pero napahamak na ho tayo sa ganyang ginawa natin nung nagdaang eleksyon. Ngayon, nasa sa inyo ho yun, sa mga kababayan natin dito sa PH Update, kung paiiralin pa yung kumbaga galing-galingan pagdating ng panahon ng kampanya, tapos paglalaban mo pa itong mga politikong kagaya ni Marcos Jr. Pag nakaupo na, iniwan ho tayo sa ere. Alam niyo ho ba yung kantang nakakaano? Iniwan tayo sa ere. Palipad tayo kay Tatay Digong, bigla ho tayong iniwan nitong bangag na to. Ito, pasadano natin mga tab natin dito. Yan na nga ba? Dan Fernandez, gobernador. Ha? Naghain ng Certificate of Candidacy para sa posisyon ng gobernador ng Laguna si Congressman Dan Fernandez, habang ang dating aktres na si Jem Castillo ang katandem niyang Vice Governor. Ayan. Para sa mga taga Laguna, mapwersa ho ang mama na yan ngayon. Kung ano man ang ibigay niya sa inyo, tanggapin nyo. Okay? Grabe, from congressman, ngayon governor na. Parang lumakas ang makinarya. Talagang yung pinangakong suporta sa kampanya, talagang kitang-kita na. Ayos, palakpakan. Diba? Yun lang naman ho yung mga kababayan. Diba, pinangakuan yung mga yan, yung di umano. Baka balikan tayo. Muntik na tayo to na. Dan Fernandez, muntik mo na ako nadali to na. Di umano. Ayan. Pinangungukuhan daw yung mga tambaluslos na yan, yung mga crocodile na yan, yung mga congressman na nagbibida-bida sa mga HUAD committee, yung mga Committee on Good Government. Di umano. Pinangakuan daw ng campaign fund para sa 2025 midterm election. Kaya naman, tingnan nyo ho, itong si Nograles talagang sasagasaan ng Duterte. Itong si Mangkanor, itong si Dan Fernandez, from congressman, ngayon, gobernador ng tinatarget niya. Tapos itong si Ace Barbers, from congressman, gusto niya maging DILG secretary. Di ba? Natutupad ho mga pangarap nitong mga crocodile na to. Dahil ho ba yan? Nagtatanong again. Nagtatanong ulit. Dahil ho ba yan? Kaya malakas ang katawan yung tumakbo-takbo ng ganyan, dahil ho ba yan doon sa ipinangako? Di umanong pinangakong campaign funds para sa 2025. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, isa pa, wala na akong kwenta to. Ito nga.
napasadahan na ho natin 'to 'no. Punta na ho tayo dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles, doon ho tayo mga kababayan. Game. Binanggit ni rin, Tulfos Political Dynasty. Yak. Alam mo, ramdam na ramdam ko Galing yan, yan. ha. Ramdam na ramdam Galing ko mo yung yan, magaling, pagkasabi mo magaling. niyan. Alright. So, kung wala pong preliminary questions, tuloy na po natin. Unang-una, kayo po ang tatanungin ko, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit tumatawag si PRD? Ngayon, ang pinaka-common na naririnig natin na teorya ay tumatakbo siya kasi para ma-secure ang Davao dahil sina-challenge nga ng mga Nograles ito. At alam din po natin on a national scale na gusto talaga, may designs ang national government o ang administrasyon dito sa mga Duterte, particular na ang Davao kasi gusto nilang mawalan ng baluarte ang mga Duterte nang sa gayon hihina sila. That's the theory of yun ang prevailing theory. And it is in fact for me a good theory. Oo, tama 'yun. Ibig sabihin ramdam na ho nitong mga nitong mga nasa Malacanang na yung kung tawagin nila solid north, wala na ho ngayong mga panahon na 'to. Kaya kailangan ho nilang manligaw ng boto diyan sa Davao region. Tingin niyo ho mga kababayan. Kasi itong si Chavit, isipin niyo kung ito meron pa talagang solid north, dapat tatakbo yan sa ilalim ng ticket ng administrasyon. Hindi ho siya, kasi kumpleto na yun sa administrasyon eh. 'Di ba? Majority dun sa mga kandidato nila nag-file na. Lahat ho ata nag-file na. Si Ben-Hur nag-file na din. Ang si Camille nag-file na. Yung tatlong ang tawag dito, Macho Black nag-file na rin ho. Tingnan ho natin na kailangan ho nila ang Davao, ang Mindanao sa 2028 midterm election, 2025 midterm election. 2028 presidential, 2025 midterm. Theory. Another thing also is that tingin ko kasi hindi ganun katindi yung challenge ng mga Nograles. Hello, Migs Nograles ba sa tingin ninyo has a snowball's chance in hell na manalo siya na mayor kahit si Baste ang kalaban niya? I mean, masyadong powerhouse, hindi no brainer. You go up against PRD, sumakalangit na lang ang kaluluwa, 'di ba, ng kalaban kasi it's going to be a bloodbath. Yan ang prediction, or at least yun ang impression na nakikita natin ngayon. Mahal kasi, I'm mahal sure ng tao yung na alam din nila yon, and so they're going to pull out all the stops. They're going to be sneaky, they're going to be underhanded, they're going to use whatever dirty tricks are going to be available to them because of course sila yung underdog, sila yung challenging a well-entrenched family name in local government. And alam niyo naman, all politics is local. Ibig sabihin yan, may investment ang mga taga Davao kung sino ang magiging mayor nila, especially in times like this. The Davaoenos had a front row seat doon sa pangyayari sa KOJC. Hindi yan it did not escape their notice na merong mga ganyan. Bukod pa dyan, alam naman po natin na the Marcos administration wants to eradicate the threat of a Duterte in any office. And so, pupunduhan din nila at tutulungan nila, sigurado yan, yung mga Nograles. Correct. So, it's not... So yung kumalat na balita na merong tutulong doon sa isang gustong tumakbo dyan sa Davao para labanan ng mga Duterte. Nanghingi daw ng garantiyang 1 bilyon. Doon sa napakakapangyarihang politiko. Di ba? Kasi hindi ho pwede yung 100 milyon lang dyan pagka kung sakaling gusto nilang talunin mga Duterte. Pero sa bagay ho mga kababayan, kahit gaano pa kalaking pera pakawalan nila dyan, tatanggapin lang ng mga Davaoenyo pero hindi ho nila iboboto itong mga Nograles na to. Kumbaga, it's not far-fetched to think that PRD is running for mayor just to eliminate any doubt that they are still entrenched in Davao. And it's also to protect the Davaoenos kasi pag hindi na Duterte, there will be hahuntingin ng mga Nograles yung mga diehards dyan and will probably make them pay politically. Baka habulin yung mga ward leaders, yung mga barangay heads, yung mga, if ever kasamaang palad, mayroong manalo ng mga Duterte na DDS doon sa city council. Tapos Nograles sits there. They're going to make them pay. Or correct.
Diba? They're going to make them convert. Mm. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Para sa mga hindi pa nag-subscribe. Okay. Okay, inaayos ko lang tong ating So, sabi ni Fockerson, babaha ng pera sa Davao, pero mananalo pa rin sila. Sino sila? Dutertes? Right. Hoy, huwag pong kakalimutan, share din, ha? Sure. Sabi ni Noel, Nograles is not a threat. They exist just because of PRD time. But, it doesn't, nag-aspire sila eh. Diba? Magandang gabi dun sa mga bagong dating. Ma'am Susan says, good evening. Ingat palate. I hope you run for the Senate. We need people like you who can articulate your point of view very well sa Senate. Ingat always. Thanks for educating us. You're welcome. Sabi ni Mai Pensan, pupulutin si Migaon. Both Dutertes are running. May punto po kayo dyan. Okay. Dito naman po sa kabila, maraming salamat po dun sa mga bagong dating. Sabi ni Vic Salvado, not doable to take Davao away from the Dutertes. We've seen Davao from its worst to what it is now. I'm not saying that they will succeed. Okay, nobody is saying that they will succeed. Huwag niyong iisipin na yun ang sinasabi ko. But, so, what are you saying now? You're saying mali, natatakbong mayor si PRD. Meron siyang nakikita that I'm pretty sure we might be missing. But, siguro nga, let's say na hindi threat yung mga Nograles. What is the second? Maraming salamat, may nagpadala dun sa GF. So let's say it's not about the Nograleses. Let's say it's not about the national government helping to eliminate the Duterte threat. Kumbaga. What do you think is the reason kung bakit tumatakbo si PRD? Sabi ni Madison Lee Cadnes, thank you for keeping us wiser sa mga political issues. You're welcome po. Okay, huwag kakalimutan yung like and share, ha? Importante po yung share. Meron akong para himatayin naman yung mga trolls. Like, share, follow. Sabi ni Hadiliza, please run for the Senate. You're one of the most needed persons there for the Pinoy's future. Sorry for using all caps. Okay. Hindi naman all caps yan. Si ma'am naman, no? Okay, masyadong can't choose. So, I can't promise for 2025, but I certainly promise I will take your suggestion seriously for the next round, for 2028. Okay na? Okay na? Hindi talaga ngayon. Even if ever, ha? Hindi tatakbo ito si Okay. Sayang naman. Hi kay Dilates. Bigla tayo ng hinayang kasi itong mga ganitong klaseng ulo ang kailangan natin sa I mean, ganyang kagaling na individual lang ang kailangan natin dyan sa Senado. Sayang kung hindi tatakbo itong si Attorney Trix. Tsaka kay Ma'am Joanne. Eh, pasensya na po. Medyo na lang. Sabi ni Dila Tesca, 2028. O, ayan. Ano nyo kasi, it's not something that I can do. Like si PRD, kaya niyang sabihin, is there a clamor? Oh, there's a clamor. Oh, sige, ditakbo ko. Hindi ko kakayanin yung ganyan. Si PRD lang ang pwedeng magsabi ng, may clamor pala. O, sige, takbo ko. Sanay na sila. So, ako, I'm not even, I've never even considered that. Good evening. Hi kay Glenn Espaldon. Magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Eileen, love the PRD bus tandem, Nograles, diretso sa basurahan yan. Kumbaga, I think it's also possible that PRD wants to send a strong message. Loko ba kayo? Kilala ko yung kalibre ninyo. At alam namin, hindi naman tayo completely unaware sa ginagawa ni Congresswoman Migs, So, would you let somebody like that, yung ganyang how do you call this? I would like to use the word sycophant, but sige, di bale na lang. Kadikit kay House Speaker
na ganyang ka-diehard for the administration, yung mga tipong kahit mali na yung pamimigay ng ganung klaseng ayuda, it's almost at the level of being obscene, pero tuloy-tuloy pa rin yung ganyang pagpapakita ng ewan ko. Ma'am Vivian Pleta says no vote for Rafi and Erwin Tulfo. Correct. I agree naman dyan. Wholeheartedly. Bataan sila ng oligarchs like Manny Pangilinan. It's better for the Dutertes to take hold of Davao so the B admin cannot penetrate it. Yes. And if ever we have to, step up our game in opposing the policies and the ridiculous as well as the downright dangerous and possibly criminal practices of the BBM administration, it helps to have, kumbaga, some place na meron, how do you call this? Center of operations? Or ano ba? No, not a center of operations, but a safe place for the likes of us. Di ba? Sabi ni Everhart, this is going to be the total annihilation of Nograles' political career. Well, may time pa naman siya magbago ng isip kung anong itatakbo niya. Kasi may blackout siya talaga eh. Halimbawa, takbo siya ng mayor, it's PRD. Takbo siya ng vice mayor, si Baste naman ang kalaban niya. She's in a difficult situation. DJ Dan says, ask ko lang po bakit hindi required sa mga politiko na tumakbo ang civil service. Because, lalong-lalo na for the congressmen and senators, they make the rules. Nagtanong, bakit ka tinanggal sa pagka-executive secretary? Hindi po ako tinanggal at hindi po ako naging executive secretary. Sabi ni Ma'am Joan, ayaw ni FPRD na mapariwara uli ang Davao template yan on how to manage a city the right way. I don't think that's it. You know why? When he let go of the presidency, madali i-let go. When he stepped down, ang plano niya, retire na eh. O di sige, yung mga anak niya, gusto ni Baste mag-mayor. Si Baste ang mayor, congressman si Kong Pulong, vice president si VP Inday. Kaya lang, parang sige, he'll enjoy his grandchildren. I don't think that's it eh. I think it's possibly the fact that, definitely it's because there is a clamor. Pero hindi niya kaya na daw mag-national campaign, di ba? Hindi na, not possible anymore. So, what will he do? Siya sa pagka-mayor and maybe there will be others who can take on the national roles. He doesn't like yung Congress, Senate, ayaw niya ng ganon kasi you don't get to solve problems. Gusto niya talaga executive. Sabi ni Orange Miming, no threat po talaga ang Nograles sa Davao City, but we should be vigilant din kahit pinupuntuhan talaga ng admin ito na ito ang particular LGU na to para buhusan ng pondo to bankroll ni Gown's candidacy. Lionel says, please help VP Sara. Kailan ba ako tumigil? Sabi ni Kapwa at Bayanihan, nobody talks about Tawi-Tawi. Spent a major part of my childhood in Sulu. I do talk about, but mostly I talk about the Sulu Archipelago rather than Tawi-Tawi. Kasi hindi ko siya masyadong kilala. So, but we can't force people to talk about something they know very little about, but that's not fair. Kyle says, Ma'am, look, even the most loyal supporters are divided on voting for candidates like Philip Salvador. Siya lang naman yata eh. That they will be forced to vote for somebody else. So please consider, we're putting your name in. Akala ko naman this is a pitch for Ipe. Wala naman pong sinabi sa akin din na I was asked if I wanted to run and I said not this time and they said okay. Oh, di wala. 'Di ba? My what do you call this? My condition was if FPRD asks me to, then I have no choice. I will consider it as not having any choice whatsoever. Pero he phrased it as a question. Tatakbo ka ba? Gusto mo bang tumakbo? And that's it. That was the last last of that conversation. Sabi ni ako Budoy, Sutil Sunday ba ngayon? Sayang. Ganun ho talaga. Kahit tayo ho dito sa PHF, kung tayo tatanungin, gusto ho nating tumakbo itong si Attorney Trix kasi naniniwala din ho tayo
dito kay Attorney Trix. At pagka merong mali, talagang tatayuan ho niyan. Pagka merong medyo dispalinghado dyan sa Senado, kung sakaling nandun yung alin na yan, pwede. Pero hindi pa siguro to ang tamang panahon. Dadating ho tayo dun. Hindi ho natin alam sa 2028 or 2031. Tignan ho natin. Gusto ninyo Sutil Sunday ngayon? Pwede po. Gusto nyo? O para dun sa mga hereby declare, Sutil Sunday begins now. Chicken Monkey says, Phase 1 for Mindanao Railway System cost about 83 billion pesos. Ayuda nasa 500 billion. Mas prioritize pa ng Administrasyong B ang ayuda rather than nation-building infra. May punto ka dyan. And they canceled it early in the PBM administration, supposedly to renegotiate. Kasi ayaw nila ng loans from China, kasi they will explore other loans. Pero the truth is, they wanted to renegotiate. Kasi ano naman ang kanila doon, di ba? Sabi ni Kapwa at Bayanihan, if we develop much more Sulu, Best Asian Economic Hub of Southeast Asia, I have no objections to that. But do you think that the Marcos administration will do something about Mindanao unless it is to challenge the Duterte supremacy there? I'm sure they have this idea that if they pour money into Mindanao, they will dislodge Duterte as the most admired politician in that area. The Duterte name as a very strong and a loyal following is there in Mindanao. They want to challenge that. But if they're going to do so, ayuda certainly is not the way. And tama si Chicken Monkey, they could have funded the railway. That would have been a much better platform na, ito hindi nagawa noong panahon, puro promises or whatever. They could have spun it, but they didn't. They don't even bother. Ayaw nilang umasenso ang Mindanao. And so I think that this administration would rather just pour ayuda than actually create any kind of development there. You know why? Gusto rin nila. In that sense, I have no doubts that they wouldn't mind, the Marcos administration wouldn't mind an insurgency to keep the military busy and to keep an issue of peace and order alive. Kumbaga, gusto nila medyo magulo dun sa mga lugar na hindi nila kayang kontrolin. It's a form of control. Inalis nga train infra sa Minda, sabi ni Alan Stewart. Huwag kayong mag-alala, inalis din naman dito sa Metro Manila, sa Luzon. Ano bang nangyayari? Nag-slow down, di ba? Yung Tutuban to Clark, dapat tapos na yan by this time. Bakit hindi pa rin natatapos? Bakit hindi na i-inaugurate? Naisip nyo ba yon? Yung North Rail, dapat significant na po yung mga natapos niyan. Instead, mukhang matatagalan pa bago mabalik pati yung PNR. Kasi yung North Rail yung nag-antala dun sa allegedly, dun sa PNR, hindi allegedly, inamin naman nila yan. Pero tama po kayo, that's an excellent observation, Chicken Monkey. Nabasa ko na po yan. Milky Way says, good evening, you are glowing and extra pretty tonight. Sa Labarria. To the Boenos, you must show and prove to the B admin that they cannot snatch Davao away from the Dutertes using the Nograles. I agree. Noelan, sa suggestion ko, file ka ng candidacy tapos habol mo yung debate lang. Lampasuhin mo sila tapos atras ka sa election. It might give a message to future voters that you don't take the electoral process seriously. Alam niyo naman. So sabi ni Mr. Dreamboy, no way, never to this woman. Which woman? Sabi ni Red and Gray, totoo, super blooming ka tonight. What's the secret po aside from enough sleep? It's really enough sleep. Lately, I found that I can sleep quite well. I don't know why. Sabi ni Clara, sa usaping dynasty, ang Dutertes naman sobrang laki ambag sa progress ng Davao. Pero itong Tulfos, I love already where this is going. Maliwanag pa sa bumbunan ni Senator Bato na puro powers and pera lang ang goal. Basketball Run Gun says, grabe po ang road repairs na hindi naman kailangan. Grabe, and you'll see the difference. Back to the Trapo ways tayo. Ano nangyari? Akala ko tapos na yung mga ganyan. Yung build kasi dati, remember, it raised our expectations. Sabi ni I Am Princess, ang layo ng itsura ni Buto. Grabe, talaga nag-aanap.
Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang buong video na yan, punta lang ko kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di nyo pa napanood ng video na to, click nyo lang. Mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat. Mahal natin ang Pilipinas.